Ano pagka mag-aano ka sa ano natin, company natin, huwag kang mag-video-video kasi meron akong mga naririnig sa paligid na isinusumbong ka. At ayun na nga. Napanood nyo ba yung video ko kagahapon kay Miss Ina? Nalungkot kayo, no? Hindi ko rin nasabi yung kung bakit ako nawala ng trabaho. Hindi. Pero, meron akong kwento sa inyo. Hindi ako to Baka sabihin nyo, ako to Hindi ako to. Matindi yung pagkakakwento sa akin itong tropa natin na to. Natanggal siya sa trabaho. Actually, hindi naman siya natanggal sa trabaho. Kusa siyang umalis sa kanyang kumpanya. Pero, kaya hindi niya rin maikwento ng diretso sa akin. Kasi, merong issue sa kanyang kumpanya. Ayoko na lang di sabihin kung saang kumpanya. Komplikado yung nangyari sa tropa natin na to. Masasabi nating trahedya ang pangyayari na to sa tropa natin. Kasi hindi ako to gumagawa ng ng mabuti lagi. Napakabuti na itong tao na to, as in. Tapos, ang ginagawa niya lang naman tumutulong siya sa kanyang kapwa. Pero nanaig yung mga taong naiinggit sa kanya. Hindi ako to hindi ako to. Sabihin nyo, ako to Nagsimula to nung nung time na kinikwento niya sa akin. Sabi niya, nagsimula raw to nung parang meron daw siyang narinig sa mga kasama niya na Pilipino rin. Bumulong daw sa kanya. Sabi raw sa kanya, pagka mag-aano ka sa natin, company natin, huwag kang mag-video-video kasi meron akong mga naririnig sa paligid na isinusumbong ka. Sinabi raw sa kanyang ganun. Sabi niya naman, ba't isinusumbong? Wala naman daw siyang ginagawang masama. Baga siguro mga yung mga pa-selfie lang, mga ganyan. Tapos, yung tropa natin na to, parang wala lang sa kanya. Kasi wala naman siyang ginagawang masama Pero ang kasi doon, sinabihan nga raw siya ng kasama niya na Pilipino rin na mayroong naririnig daw na isusumbong, ganyan, na pinagmamatyagan siya. Hindi niya naman daw yun. Parang malalang daw sa kanya. Yung tropa natin na to, gumagawa rin ng mga video. Kapareho ko. Gumagawa rin siya ng mga video. Rin siya, mga nagsishort video, yung mga ganyan. Nagti-TikTok, meron din daw siya sa TikTok. Meron siya mga sinishare na na hindi naman parang hindi naman vital na mga videos na nasa siya ng kumpanya raw. Nasa vicinity ng kumpanya. Eto na, dumating yung mga ilang araw. Wala lang daw sa kanya. Sa tropa natin na to, nagtatrabaho lang siya tuloy-tuloy. Eto na. Bigla raw siyang kinausap ng kanyang amo. Sabi niya pagkatapos niyan, pumunta ka na raw sa sa HR. Eto na. Medyo kinabahan na yung tropa natin na to. Sabi niya, kaya to? Baka wala lang. Baka naman lang daw, meron lang sasabihin sa kanya, ganyan. Matagal na rin yung tropa natin na to sa kumpanya niya. Eto na, pagpunta niya sa HR daw, ang salubong daw sa kanya kagad ng HR, akala mo meron na siyang masamang ginawa. Merong mga may mga screenshot ng mga sa TikTok niya, yung mga ganyan. May mali rin naman yung tropa natin na to kasi sa company daw nila meron sila yung parang bawal mag-post sa mga social media about sa sa company. Pwede mo naman daw yung banggitin, yung mga ganyan, pero doon daw siya nayari yung sa TikTok niya. May mga screenshot daw yung HR na ganito. Kailan mo ba ginawa tong video na to? Kinikwento niya sa HR niya na ginawa niya lang daw riyan just for fun lang. Hindi naman daw yan yung parang para manira ng kumpanya, mga ganyan. Sabi niya, wala naman daw siyang ginagawang masama para anuhin siya ng HR. So, ini-insist ni HR na bawal yung mga ganito, ganyan. Wala naman siyang nagawa kasi nasa kasulatan din daw ng company nila na hindi ka nga pwedeng magpo-post ng anything about sa company mo. Wala na siya magawa. Sinabihan na siya ng HR nila
na ano, under investigation siya, no? Pero hindi na siya pinapapasok sa company nila. Parang ano lang siya, while under investigation daw, hindi siya muna pwedeng pumasok sa ano. Hindi naman siya tinanggal. Hindi pa siya wala pang sinabi sa kanya na ano na maano ka, ma-lay off ka or tatanggalin ka kasi may violation ka. Wala naman sinabi sa kanya. Basta ang inano lang na ano, hindi raw siya pwedeng pumasok muna while under investigation kasi hahanapin daw yung ibang mga ano, mga videos, mga photos, baka merong involved na baka makasama daw sa company ni ano, ni tropa. Okay lang naman daw. O umuwi siya at that time daw, umuwi na raw siya kaagad. Hindi niya na raw hinintay yung ano, yung oras ng uwian. Tapos while waiting daw, ilang araw na tinatawagan niya yung ano, yung HR nila. Ang sinasabi lang sa kanya, under investigation pa. Pero tuloy-tuloy pa rin naman daw yung sahod niya. Pero ang ano raw dun sa ano niya, sa baka raw kasi magkaroon siya ng problema kung kunyaring ano, palabasin or papatunayan na meron siyang nilabag na masama na makakaapekto sa kanyang kumpanya. It's either maano siya, ma-lay off siya ay ma-terminate. Kasi ang pinoproblema raw nito ni tropa, kasi pagka na-terminate ka, mababaliwala lahat ng ano mo, wala kang makukuha. Wala yung mga ano mo, hindi niya raw makukuha yung mga pension niya. Hindi niya raw, tapos magkakaroon siya ng bad record sa company. Ngayon, hindi niya magagamit yung ano niya, yung nakuhang experience niya sa previous sa ano niya, sa company niya ngayon. No, parang magba-back to zero siya. Ngayon ang inisip niya, ano na lang, unahan niya na lang. Na sabi niya magre-resign na lang siya. Para habang nag-i-investigation, ano na raw, at least nakapag-resign na siya, malinis na siya kung ano man yung kakalabasan ng ano, investigation. Sabi ko sa kanya, bakit ka magre-resign? Under investigation pa lang naman. Sabi niya, natatakot daw siya kasi baka biglang masama yung kalabasan ng investigation ma-terminate siya. Sabi ko, mas maganda nga yung ma-terminate ka diba? Kasi pwede ka mag-EI. Sabi niya, hindi kasi lahat ng na-terminate pwede mag-EI. Pagka meron kang violation sa company mo, hindi ka pagbibigyan ng EI, hindi ka maigagrant ng EI. Tapos, bukod pa doon, mawawala yung ano mo, yung mga, alam mo, yung mga hinuhulugan mo na mga pension plan, mga ganyan. Pero hindi ko sure to sinabi niya lang din sa akin. Sabi ko, i-research mo maigi. Baka naman makukuha mo pa rin yun kasi hinuhulugan mo pa rin yun di ba? Imposible namang hindi ibibigay sa yun. Sabi niya para lang nagsigurado na siya. Kaya siya nag-resign na lang. Tapos yung isa pa niya pa problema talaga, yung pinaka kinakatakot niya kasi magkakaroon siya ng bad record. Sabi niya pagka nagkaroon siya ng bad record, parang mahihirapan siya maghanap ng trabaho kasi wala kang ilalagay sa sa experience mo di ba? Ang kailangan nga rito sa Canada yung experience di ba? So yun yung parang pinaka kinakatakot niya. Kaya niya na lang daw, nag-resign na lang daw siya. So, sabi ko, kung ganyan ang ang decision mo, wala naman tayong magagawa, di ba? Pero meron naman siyang doon na tama naman. Mas maganda pa rin na ganun yung ginawa niya. Kasi sayang naman yung tinrabaho niya sa sa company niya, 'di ba? Para at least kahit papaano makuha niya yung mga dapat makuha niya kasi syempre mayroong mga separation yan, 'di ba? 'Di ba? Tapos yung sa pension plan niya, yung sa kanyang ano ba 'to? Yung experience niya, 'di ba? Lahat 'yun mawawala kapag siya, yung natapos yung investigation na masama yung record niya. Pagka napatunayan na meron nga siyang ginawang masama. Ganun talaga. Pero hindi ako to baka sabihin nyo ako to. Pero yun yung kwento ng tropa natin. Pero sa ngayon naman, okay na naman siya. Maganda na rin yung kanyang meron na rin daw siyang trabaho, nakakuha na siya ng trabaho. Pareho lang din naman daw nung sinasahod niya. Saka maganda yung experience na kinakatakot niya na baka mawala kapag siya na-terminate, nagamit niya. Yun ang pinakamaganda dun. Kung wala yung experience ng na-gain niya sa kanyang trabaho, kunyari na-terminate siya, baka hanggang ngayon wala pa rin daw siyang trabaho. Kaya pa rin siya, thankful pa rin siya sa
nangyari. Ang pinaka-take ko lang dito, sabi ko sa kanya, kung yung mga ginagawa mo ba ng mga mga video mo, ano yan, English, ganyan. Baga para magka-interest yung kumpanya mo sa ginagawa mo, 'di ba? Kasi ang ginawa raw sa kanya, talagang lahat ng social media niya, lahat ng merong mga screenshot, mga ganyan. Ni-research na raw. Sabi ko, paano magkaka-interest yung kumpanya mo? Yan, parang mostly puro puti yung mga kasama niya. Ang tingin niya raw, merong sa kanya. Merong nagchuchu sa kanya ng mga, kasi may mga Pilipino siya ng mga kasama sa kumpanya. Parang baka raw siya, isinumbong sa HR, sa management na merong ginagawa siya ng mga ganyang video. Mamaya na natin tuloy ito, mahaba na yung video ko, pero mamaya natin tuloy. Yun, dito na kami sa bahay. Yun lang naman yung kinuwento ko about sa tropa natin, no? Sa tingin nyo ba tama yung desisyon niya? Although sabihin natin na meron nga talaga siyang mali, kasi bawal nga, sinabi niya nga bawal maisama sa mga video picture yung company niya. May sa sa bandang yun, meron talaga siyang mali. Pero sa tingin nyo ba dapat hinintay niya na lang yung desisyon ng ng management ng HR nila at hindi niya na inunahan yung nag-resign na lang siya, no? Hinintay niya lang kasi lang naman tuloy-tuloy pa rin naman yung yung sahod niya. Wala namang problema kahit maghintay lang siya, ganyan, nasa bahay lang din daw siya, ganyan. Wala akong masabi kasi hindi ko naman naranasan yun yung mga ganun. No? Pero yun lang, para meron tayong video ngayon, no? Minaretest ko lang sa inyo. Sige na. At ako'y papasok na sa bahay, no? Like, share, subscribe, yung mag-alam yun. Sige na, paalam.